Sa isang mapayapang barangay sa lalawigan ng Laguna, si Aling Teresita ay 10 taon nang nagtitinda ng gulay sa isang sulok ng lokal na palengke. Kilala siya ng mga taga-baryo bilang isang simpleng babae, masipag, at laging may ngiti sa labi. Ang alam nila ay isa siyang byuda na namumuhay ng tahimik mag-isa. Walang sino man ang mag-aakala na sa likod ng kanyang ordinaryong pamumuhay, si Aling Teresita pala ay may 3 manugang na may mga katayuang lubos na kinikilala sa buong Metro Manila. Ang lihim na ito ay nabunyag lamang isang umaga, nang ilang magagara at makikintab na sasakyan ang sunod-sunod na huminto sa harap ng maliit na pwesto ng gulay ni Aling Teresita. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan, at 3 magaganda at mukhang mayayamang babae ang nagmamadaling lumabas at tumakbo palapit sa kanya. Nagulat ang mga tao sa palengke at nagsimulang magbulungan. Noon lamang nalaman ng lahat ang tunay na pagkatao ni Aling Teresita at ng kanyang mga manugang. Ang panganay na manugang, si Isabel Santos, ay ang nag-iisang tagapagmana ng pamilyang Santos, ang pinakamayamang angkan sa Pilipinas, na nagmamay-ari ng maraming malalaking korporasyon. Ang pangalawang manugang, si Angelica Reyes, ay isang sikat na artista sa pelikula at telebisyon, isang box office queen na may milyon-milyong tagahanga sa buong bansa at maging sa Asia. Ang bunsong manugang, si Katrina Diaz, ay isang kilalang organisador, ang may-ari ng pinakamalaki at pinakaprestihiyosong Arnis Gym sa Maynila. Bakit ang isang babaeng may ganito kapangyarihang mga manugang ay kailangang lihim na bumalik sa probinsya para magtinda ng gulay? Ang dahilan ay masakit, ito ang bayang sinilangan ng kanyang asawa, si Ricardo. Umuwi si Teresita dito sa iisang layunin ang hintayin ang pagbabalik ng kanyang asawa na 30 taon nang nawawala. Nagsimula ang lahat 30 taon na ang nakalilipas. Si Ricardo, na nagnanais ng mas magandang buhay, ay nagpas siyang makipagsapalaran sa Maynila. Iniwan niya ang kanyang matatandang magulang sa pangangalaga ng kanyang batang asawang si Teresita, at mag-isang umalis. Noon, nalaman ni Teresita na siya ay nagdadalang tao, ngunit upang hindi maging pabigat sa mga plano ng asawa, pinili niyang itago ang katotohanan. Umaasa siyang magtatagumpay agad si Ricardo at makakabalik, ngunit hindi niya inaasahan na ito'y maglalaho na parang bula, walang anumang balita. Lumipas ang panahon. Sa loob ng 30 mahahabang taon, mag-isang nagsikap si Teresita, inalagaan ang matatandang biyenan hanggang sa kanilang huling hininga, habang pinapalaki ang 3 anak na lalaki sina Cesar, Carlos, at Mateo. Sa kabutihang palad, ang 3 anak ay pawang matatalino, mababait, at naging matagumpay. Ang kanilang siyentipikong pananaliksik na magkakasamang isinagawa ay napansin at pinahalagahan ng gobyerno ng Pilipinas. Sila ay inilipat sa isang lihim na pasilidad ng pananaliksik ng bansa upang magsagawa ng mahahalagang eksperimento. Bago umalis, naihabilin lamang nila sa kanilang 3 mapagmahal na asawa ang pangangalaga sa kanilang ina. Lubos ang pagmamahal at paggalang nina Isabel, Angelica, at Katrina sa kanilang biyenan. Nais nilang dalhin si Aling Teresita sa Maynila upang mamuhay ng marangya, ngunit tumanggi siya. Nananatili sa kanyang puso ang paghihintay sa asawa sa kanilang bayan. Upang hindi mag-alala ang mga manugang, nagsinungaling siyang nais lamang niyang magpahinga sa probinsya, at lihim na binuksang muli ang kanyang dating pwesto ng gulay, araw-araw na nagtitinda habang nag-aabang ng balita tungkol kay Ricardo. Noong umagang iyon, habang ang 3 manugang ay bal-isang naghahanap sa kanilang nanay dahil hindi makontak, tumawag ang kapitan ng barangay kay Aling Teresita. Aling Teresita, ang asawa niyo po, si Mang Ricardo, nakauwi na. Nasa lumang bahay po siya at hinahanap kayo, umuwi na raw po kayo agad. Halos lumundag ang puso ni Teresita sa tuwa. 30 taong paghihintay, sa wakas ay nagbunga. Dali-dali niyang iniligpit ang paninda, puno ng pag-asang tumakbo pa uwi sa kanilang lumang bahay. Ngunit nang nanginginig niyang itinulak ang pamilyar na pinto, ang sumalubong sa kanya ay hindi si Ricardo, kundi isang babaeng hindi niya kilala, magarbo ang kasuotan ngunit may mapagmataas na tingin.
Itinulak siya ng malakas ng babaeng ito. Sino ka? Anong ginagawa mo rito? Pasiga na tanong ng babae. Sakto namang lumabas si Ricardo mula sa loob ng bahay, ngunit hindi na may pagsisisi o tuwa sa muling pagkikita. Malamig at malayo ang kanyang mga mata. Teresita, nakauwi ka na pala. Walang kabuhay-buhay na sabi ni Ricardo. Ito si Sandra. Umuwi kami rito para makipagdiborsyo sa iyo. Nabingi si Teresita. Diborsyo. Nautal siya. Ricardo, anong sinasabi mo? Pinasan ko ang pamilya mo sa loob ng 30 taon. Hinintay kita ng 30 taon. Inalagaan ko ang mga magulang mo hanggang sa kanilang huling hininga. Pinaghirapan kong palakihin ang pinutol siya ni Ricardo. Walang pasensya ang tinig, pwede ka namang mag-asawang muli, hindi naman kita pinakihusapang maghintay. Umuwi ako para bigyan ng pangalan si Sandra. Napahalukip-kip si Sandra, ngumisi. May kaunting konsensya pa nga siya kaya umuwi para makipagdiborsyo ng maayos sa iyo. Kasama ko siyang nagsimula sa wala para itayo ang negosyo sa loob ng maraming taon, binigyan ko siya ng isang matalinong anak, si Paulo. Ikaw, aasa ka sa pagtitinda ng gulay para tulungan siyang magtayo ng kumpanya. Tignan mo nga ang sarili mo, ang itsura mong dukha at probinsyana, may karapatan ka pa bang maging asawa ni Ricardo? Inihagis ni Ricardo ang isang salansan ng papel at isang ballpen sa mesa, pirmahan mo na. Ito ang papeles ng diborsyo. Ang perang ito, naglabas siya ng makapal na talaksan ng pera, kahit magtinda ka ng gulay habang buhay, hindi mo kikitain. Pumirma ka lang, sa iyo na lahat ito. Nanginginig si Teresita, namumuo ang luha sa mata, hindi ko kailangan ng pera. Ricardo, may konsensya ka pa ba? Nang makitang hindi sumusuko si Teresita, nawalan ng pasensya si Ricardo at sumenya sa mga kasamang bodyguard, hawakan niyo siya, piliting pumirma. Lumapit si Sandra, puno ng pangmamaliit ang tinig, dapat alam mo ang agwat natin. Ang anak namin, si Paulo, ay ikakasal na kay Angela Santos, ang pangalawang anak na babae ng pinakamayamang pamilyang Santos. Sa panahong iyon, magiging balay na kami ng mga Santos. Kung alam mo ang tama, pumirma ka na agad, baka sakaling matuwa pa kami, at dahil sa pagbabantay mo ng bahay sa loob ng 30 taon, bigyan ka pa namin ng kaunting pabuya. Narinig ito ni Teresita, hindi napigil ang sumangot ng may paghamak. Balay ng mga Santos. Pak! Isang malakas na sampal mula kay Sandra ang damapo sa pisngi ni Teresita. Minamaliit mo ba ako? Pumirma ka na. Sumugod ang mga bodyguard, hinawakan ng mahigpit si Teresita, pilit na ipinahawak sa kanya ang ballpen. Nagpumiglas siya ng husto, ginamit ang buong lakas para makawala, hinablot ang papeles ng diborsyo at pinagpunit-punit ito. Walang utang na loob, mang-aagaw ng asawa, sigaw niya, itinuro sina Ricardo at Sandra. Hindi nagalit si Sandra. Bagkos ay ngumisi pa, itinuro ang larawan ng 3 anak ni Teresita na nakasabit sa dingding, makapal din pala ang mukha mo. Nagtago ka sa asawa mo, lamandi sa iba at nagkaanak pa ng 3. Anak mo sila. Susubukan sanang isiga ni Teresita ang katotohanan. Ngunit hindi siya binigyan ng pagkakataon ni Ricardo. Sumugod ito at sinaktan siya dahilan para mapaupo siya sa sahig. Hindi pa nasiyahan. Hinablot niya ang larawan sa dingding, ibinagsak ito ng malakas sa sahig kaya nabasag ang salamin. Nang subukang abutin ni Teresita ang larawan ang tanging alaala ng mga anak bago sila umalis walang awang itinulak siya ni Ricardo papunta sa gilid ng mesa. Tumama ang noo ni Teresita sa kanto ng mesa, agad na damyugo. Ikaw, tignan mo ang larawan ng mga magulang mo sa altar. Hipuin mo ang konsensya mo. Ginagawa mo ito sa akin, hindi ka ba natatakot? Masakit na sabi ni Teresita. Matakot saan? Nang ahas kang magkaanak sa iba sa likod ko. Hindi ka na taga-pamilya Ricardo. Umungol si Ricardo. Sumawsaw si Sandra, ito ang bahay ng mga Ricardo. Ako ang asawa niya. Kung alam mo ang lugar mo, lumayas ka na. At bumaling sa mga bodyguard, itapon niyo siya palabas. Magsisisi kayo.
Siguradong magsisisi kayo. Bitawan niyo ako. Desperadong sigaw ni Teresita habang kinakaladkad siya ng mga bodyguard at walang awang itinapon palabas ng mismong bahay na kanyang inalagaan at pinagyaman sa loob ng 30 taon. Samantala, sa ibang bahagi ng barangay, ang tatlong manugang na sina Isabel, Angelica, at Katrina ay hindi mapakali na parang mga langgam sa mainit na kawali. Hinahanap nila ang kanilang biyenan kung saan-saan ngunit masyadong malaki ang barangay, hindi nila ito mahanap. Hindi matawagan si nanay. Nag-aalala na ako. Sabi ni Angelica, puno ng pag-aalala ang mukha. Siguradong may nangyari na. Kunot noong sabi ni Katrina, mahigpit ang hawak sa kamay. Magpapadala ako ng mga tao para maghanap, sabi ni Isabel, kinuha ang telepono. Sakto namang tumunog ang telepono ni Isabel. Mensahe mula kay Teresita, isang GPS location lamang. Nagpadala si nanay ng lokasyon. Baka nasa panganib siya. Sigaw ni Isabel. Tara na. Sunduin natin si nanay. Agad na humarurot ang tatlong mag-agarang sasakyan patungo sa lokasyon. Natagpuan nila si Teresita na nakaupo sa lupa sa labas ng lumang bahay, duguan ang ulo, mahigpit na yakap ang basag na larawan, at walang tigil ang pag-agos ng luha. Nanay! Nanay! Anong nangyari? Takot na tumakbo ang tatlong manugang at ay nalalayan ang ina. Mga anak, nasira ang litrato. Humikbi si Teresita, itinuro ang larawan. Okay lang po iyan, nanay, maayos po natin ito. Akin na po, marahang sabi ni Isabel, kinuha ang larawan. Ito yung litrato nilang tatlo bago sila umalis, iniwan para sa akin. Okay na po, nanay, tumayo po muna tayo, ay nalalayan ni Angelica ang ina. Isabel, ate, tawagan mo. Agad ang private doctor natin papuntahin sa mansyon sa Maynila. Katrina, pakiimbestiga kung ano ang nangyari kay nanay ngayong hapon, sabi ni Isabel, lumamig ang tinig. Kapag nalaman ko kung sino ang nanakit kay nanay ng ganito, hindi ko sila palalampasin. Tiningnan ni Katrina ang sugat sa noo ni Teresita, pagkatapos ay tumingin sa lumang bahay, kung saan nakatayo sina Ricardo at Sandra na may mapanuyang tingin. Naging matalim ang kanyang mga mata. Sila, kilala mo sila? Nagulat si Angelica. Tumingin ng mas maigi si Isabel. Diyos ko, ang kapatid kong si Angela, hindi ba't ikakasal siya sa anak nila? Sila ang magiging biyenan ni Angela. Kahit pabiyenan sila ni Angela, hindi nila pwedeng apihin si nanay. Galit na sabi ni Angelica. Tama, mariing sabi ni Katrina. Kung gayon, mag-oorganisa tayo ng isang malaking welcome party para kay nanay sa Maynila. Ipakikilala natin siya sa lahat. Tignan natin kung sino pa ang mangangahas na apihin siya sa Maynila. Gawin natin iyan, ate, sang-ayon ni Isabel. Tinawagan ni Isabel ang kapatid na si Angela. Angela, ate mo ito. Ate Isabel, bakit po kayo napatawag? Umuwi na ng Maynila si Nanay Teresita ko. Yung biyenan ko na madalas kong ikwento sa iyo. Talaga po, sa wakas pumayag na siyang umuwi. Oo nga, balak kong mag-organisa ng welcome party para sa kanya bukas ng gabi sa Peninsula Hotel. Hindi ba't ikakasal ka na? Isama mo na rin ang pamilya ng mapapangasawa mo para makilala ko sila. Sige po, sasabihin ko po agad sa magiging biyenan ko para makapaghanda sila. Sa bahay ni na Ricardo at Sandra. Bakit anak? Tanong ni Sandra nang makitang masigla si Paulo matapos makipag-usap sa telepono. Ma, pa, sabi ni Ate Isabel ni Angela, iniimbitahan daw tayo sa party niya bukas ng gabi. Gusto raw niya kayong makilala. Bakit daw tayo gustong makilala? Nagtatakang tanong ni Ricardo. Hindi ko po alam. Pero si Ate Isabel ang tagapagmana ng Santos Corporation, at si Angela ang pangalawa. Lahat ng meron si Angela ngayon ay galing kay Ate Isabel. Siyempre, kailangan muna nating makilala siya. Ganun ba? Nagliwanag ang mga mata ni Sandra. Kung gayon, kailangan nating maghanda ng husto. Ang mga regalo at iba pa ay hindi pwedeng simple lang. Sige,
Ako nang bahala maghanda, sabi ni Ricardo. Pinanood ni Sandra ang pag-alis ng mag-ama, iniisip, tignan mo ang anak natin, napakagaling. Hindi pwedeng maapektuhan siya ng pagiging kerida ko. Kailangang hiwalayan na agad ni Ricardo ang probinsya ng iyon. Bumaling siya kay Ricardo, kapag napakasalan na ni Paulo ang pangalawang anak ng mga Santos, siguradong tayo ang magiging pinakamakapangyarihan dito sa Maynila. Kinagabihan, sa marangyang bulwagan ng Peninsula Manila Hotel. Isabel, Angelica, Katrina, mga anak. Namangha si Teresita sa napakagandang ayos ng lugar at sa mamahaling damit na inihanda ng mga manugang para sa kanya. Nanay, kami po ang nag-ayos nito. Nakangiting sabi ni Angelica. Nahirapan po kayong umuwi, kailangan kong ipagmalaki sa lahat ang mabuti kong biyenan. Naaalala ko pa po noon, taglamig, nagsushooting ako sa Baguio na sobrang lamig, umakyat po kayo ng bundok ng mahigit 3 oras para lang dalhan ako ng mainit na sopas na manok. Opo, nanay, dugtong ni Katrina, noong muntik na akong masagasaan sa EDSA. Kayo po ang nagtulak sa akin para iligtas ako. Sabi ko na nga ba, laging paborito ni nanay si Ate Isabel at si Ate Angelica. Kunwaring nagtatampong sabi ni Katrina. Natawa si Teresita, ano ka ba naman, anak? Nang mapang-asawa kayo ng mga anak ko, naging anak ko na rin kayo. Hindi ko nga alam kung paano kayo pasasalamatan, paano ko kayo pagtatangi-tangiin. Nanay, kung ganoon po, bigyan niyo po kami ng pagkakataong magpakita ng pagmamahal sa inyo. Pwede po ba, nanay? Hinawakan ni Isabel ang kamay ng ina. Oo naman. Gusto ko ring ipakilala sa lahat ang 3 kong magaganda, matatalino, at kaibig-ibig na mga manugang. Masayang sabi ni Teresita. Isuot niyo po ito, nanay. Siguradong kayo ang magiging pinakamagandang biyenan sa buong Maynila ngayong gabi. Sabi ni Angelica. Samantala, sa entrance hall, sina Ricardo at Sandra, nakabihis ng magarbo, ay tumatanggap ng mga mayayamang bisita. Ay, Sandra, ang bongga. Ang swerte mo naman. Puri ng isang kaibigan. Oo nga, Sandra. Kapag naging balay mo na ang mga Santos, huwag mo kaming kalilimutan ha. Haha, syempre naman. Mayabang na tawa ni Sandra, sinulyapan si Ricardo. Nakita mo na, ganyan kahalaga kay Angela ang magiging biyenan niya. Kaya hiwalayan mo na agad yung pangit mong asawa sa probinsya. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan, bulong ni Ricardo. Sakto namang huminto ang isang Rolls Royce. Dumating na ang sasakyan ng panganay na Santos. Sigaw ng isang tao. Nandyan na ang ate ni Angela. Tuwang-tuwang sabi ni Sandra. Mahal, buksan mo ang pinto ng sasakyan. Nagmamadaling tumakbo si Ricardo. Ngunit ang bumaba ay hindi si Isabel, kundi si Teresita, suot ang eleganteng damit, kahit medyo hindi sanay ay bakas pa rin ang kabutihan sa mukha. Bakit ikaw? Natigilan si Sandra. Anong ginagawa mo rito? Oo nga, sa ganitong kagarbong lugar, nangangahas ka pang pumunta. Gulat din si Ricardo. Siyempre, nandito ako para dumalo sa salo-salo, kalmadong sagot ni Teresita. Sandra, sino siya? Tanong ng isang mausisang bisita. Ngumisi si Sandra, ipakikilala ko sa inyo. Ito ang probinsya ng asawa noon ni Ricardo, yung nagtitinda ng gulay sa palengke. Narinig ang tawanan. Nako, Kadiri, ang dumi-dumi niya, hindi ba siya natatakot na madumihan itong magarbong bulwagan? Anong masama sa pagtitinda ng gulay? Hindi ba pwede? Itinaas ni Teresita ang kanyang ulo. Hindi ka ba nahihiya? Nakaganyang ayos ka tapos pupunta ka rito para magpatawa. Patuloy na pang-iinsulto ni Sandra. Tiningnan ni Teresita ng diretso sina Sandra at Ricardo, isang kabit, isang lalaking nagtaksil sa asawa at anak, hindi nahihiya. Ako, marangal na dumadalo sa handaan na inorganisa ng manugang ko, bakit ako matatakot? Mariing sabi ni Ricardo, huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Handog ito ng senyorita ng pamilyang Santos. Mag-ingat ka baka mapalayas ka,
Huwag kang lalapit sa akin para humingi ng tulong. Huwag kang mag-alala. Kahit mamatay ako, hinding-hindi ako hihingi ng tulong sa inyong dalawa. Matigas na sagot ni Teresita. Sakto namang nagring ang telepono ni Teresita. Si Isabel ang tumatawag. Hello, Isabel. Nanay, nasaan na po kayo? Medyo na traffic lang po kami, malapit na. Mabuti. Huwag kayong magmadali. Dahan-dahan lang. Opo, hintayin niyo po kami. Tumugtog ang musika, nakuha ang atensyon ng lahat. Hindi ba't sila ang sikat na artistang si Angelica Reyes at ang Arnaizador na si Katrina Diaz? Ang lakas ng dating nila. Sandra, tingnan mo. Papunta sila sa direksyon mo. Tinaas ni na Sandra at Ricardo ang kanilang mga baba, iniisip na babatiin sila ng dalawang sikat na personalidad. Mabilis na naglakad sina Angelica at Katrina, nilampasan sina Ricardo at Sandra, at dumiretso kay Teresita. Nanay, sabay nilang tawag, maghiliw na inakbayan ang biyenan. Tumahimik ang buong bulwagan. Natulala sina Sandra at Ricardo. Ikinagagalak kong ipakilala sa inyong lahat, kinuha ni Angelica ang mikropono, ang kanyang matamis na tinig ay umalingaw-ngaw, ang babaeng ito, ay ang aming pinakamamahal na biyenan, si Aling Teresita. Sumunod si Katrina, malakas ang tinig, sino mang manggahas na walang galang sa aking biyenan, ay kalaban ni na Angelica Reyes at Katrina Diaz. Ano? Biyenan? Nautal si Sandra. Siya ang biyenan ng sikat na artista at ng Arnaizador. Bulungan ng mga bisita. Hindi pa rin makapaniwala si Sandra. Huwag mong isipin na dahil nakasuot ka ng ibang damit ay may tatago mo na ang pagiging dukha mo. Dukha ba ako? Kilala ko ang babaeng ito. Turo ni Sandra kay Teresita, malakas na sinabi sa lahat. Ito ang dating asawa ng mister ko. Nagtitinda ng gulay sa palengke. Oo nga pala, noong kasal pa sila ng mister ko, lamandi siya sa iba, nagkaanak ng 3 bastardo. Ano? May anak sa labas. Tignan mo nga naman, walang kahihiyan. Tumahimik ka, huwag kang magsalita ng kasinungalingan dito. Sigaw ni Teresita, nagsisinungaling ako. Ang handaan na ito ay inorganisa ng senyorita ng pamilyang Santos para sa akin. Pilit pa rin ni Sandra. Hindi ko alam kung paano ka nakapasok dito. Mga gwardya, itapon niyo siya palabas. Anong ginagawa niyo? Bitawan niyo ako. Ako ang biyenan ng senyorita ng pamilyang Santos. Hinawakan si Teresita ng ilang gwardya. Sandali, isang makapangyarihang tinig ang narinig mula sa pinto. Si Isabel Santos, suot ang napakagandang damit, may awtoridad ang tindig, ay pumasok kasama ang kapatid na si Angela. Ate Isabel, tumakbo si Angela palapit. Anong nangyayari dito, ate? Mga gwardya, ihatid niyo si Senyorita Angela pabalik sa akin. Malamig na utos ni Isabel sa kanyang mga tauhan. Ate, anong ginagawa mo? Naguguluhang tanong ni Angela. Hindi pinansin ni Isabel ang kapatid, dumiretso kay Teresita, ay nalalayan itong tumayo. Nanay, okay lang po ba kayo? Pagkatapos ay humarap siya kina Ricardo at Sandra, matalim ang tingin na parang kutsilyo, ang sugat sa noo ng nanay ko. Kayo ba ang may gawa? Nanginginig si Sandra, Senyorita, hindi ko po talaga alam na siya ang biyenan niyo. Ako po ay dahil sa kanya. Tumingin si Isabel kay Sandra, ikaw ang gumawa. Ako po ay dahil siya ang asawa ni Presidente Ricardo. Siya ay taksil, kaya galit po ako sa kanya. Nauutal na paninisi ni Sandra. Hindi pagkakaunawaan. Malamig na ngumiti si Isabel. Ang sugat sa katawan ng nanay ko, sinasabi mong hindi pagkakaunawaan. Mas mabuting ipagdasal mong walang mangyaring masama kay nanay. Kung hindi, lahat ng naririto ngayon na nang ahas na saktan ang nanay ko, ay hindi magkakaroon ng magandang katapusan. Sinubukang magpaliwanag ni Ricardo, Senyorita, ang nangyari po ngayon ay hindi talaga pagkakaunawaan. Presidente Ricardo, pinutol siya ni Isabel, gusto mong makipagdiborsyo, ayos lang. Gusto mong magpakasal para sa politika, umakyat sa mas mataas na posisyon, naiintindihan ko.
Ngunit kayong dalawa, itong magkasintahan sa kataksilan, hindi dapat saktan ang aking biyenan. Sinaktan niyo ang biyenan ko, hindi ba? Hindi na napigilan ni Katrina, ngayon, kailangan kong. Katrina, tigil, pinigilan siya ni Teresita. Ang problema ko, ako ang haharap. Lumakad siya papunta kay Ricardo. Anong gagawin mo? Sinasabi ko sa iyo. Umatras si Ricardo. Pak! Isang sampal ang damapo sa pisngi ni Ricardo. Ang sampal na ito, para sa mga magulang mo. Wala kang utang na loob. Pak! Isa pang sampal. Ang sampal na ito, para sa 3 mong anak. Hindi ka karapat-dapat na ama. Pak! Ang pangatlong sampal. Ang sampal na ito, para sa akin. Lalong hindi ka karapat-dapat na asawa. Nagtaksil sa kasal. Walang puso. Napahawak si Ricardo sa mukha, natulala. Humarap si Teresita kay Sandra na nanginginig. Anong gagawin mo? Nautal si Sandra. Pak! Isang nag-aapoy na sampal para kay Sandra. Ang sampal na ito, regalo ko sa iyo. Alam mong may asawa ang tao, sumisira ka pa ng pamilya. Mga gwardya, utos ni Isabel. Kaladkarin niyo ang dalawang ito palabas. Kayo, hindi ko kayo patatawarin. Kinaladkad sina Ricardo at Sandra palabas sa gitna ng kahihiyan. Humarap si Teresita sa mga natutulalang bisita. Pasensya na kayo sa napanood nyo. Ang mga pinalayas kanina ay ang asawa ko, at ang kanyang kabit. Mag-isa kong pinalaki ang 3 kong anak na lalaki, pinag-asawa silang lahat, tapos pinaratangan pa akong taksil. Lumapit si Isabel, niyakap ang biyenan. Nanay, huwag na po kayong malungkot. Humarap siya sa mga bisita. Ngayon, nais kong formal na ipakilala sa inyong lahat, ang aming napakabuting biyenan si Aling Teresita. Naglapit si Angelica ng isang kahon na balot sa peles. Nanay, ito po ay isang black card na walang limitasyon. Gastusin niyo po ang gusto niyo. Lumapit din si Katrina, ibibigay ko po sa inyo ang 20% ng shares ng Diaz Arnis Gym. Mula ngayon, sino mang manggahas na apihin ang aking biyenan, ay kalaban ng pamilyang Santos, ni Angelica Reyes, at ng Diaz Gym. Tumahimik ang buong bulwagan, pagkatapos ay napuno ng palakpakan. Si Aling Teresita, ang tindera ng gulay mula sa probinsya, ay matatag nang nakatayo ngayon na may hindi matitinag na suporta mula sa kanyang 3 makapangyarihang manugang. Pagkatapos ng party, mabilis na kumalat ang balita tungkol sa eksena sa Peninsula Hotel. Ang larawan ni Ricardo at Sandra na pinalayas, kasama ang pagtatanggol ng 3 makapangyarihang manugang kay Teresita, ay naging mainit na usapan. Sa mansyon ni Isabel sa Maynila, tahimik na nakaupo si Teresita, nakatingin sa lunti ang hardin. Nasa tabi niya ang mga manugang, inaalo siya. Nanay, huwag na po kayong malungkot. Nandito naman po kaming 3 para sa inyo, sabi ni Angelica. Opo, nanay. Lahat naman tayo nakakaranas ng masasamang tao. Ang mahalaga, magkakasama tayong pamilya at namumuhay ng maayos, dagdag ni Katrina. Bamantong hininga si Teresita. Ito, inaasahan ko nang mangyayari. Yung walang kwentang asawa ko, hindi siya karapat-dapat sa 30 taon kong paghihintay. Tumingin siya sa mga manugang, may determinasyon sa mga mata. Mga anak, tulungan niyo akong ihanda ang kasulatan ng diborsyo. Nakapag-isip na ako. Huwag po kayong mag-alala, nanay, sabi ni Isabel, kukunin ko po ang pinakamagaling na abogado sa Pilipinas para tulungan kayo, para siguraduhing walang makukuha ang matandang iyon. Ngunit hindi basta sumuko sina Ricardo at Sandra. Makalipas ang ilang araw, nagpunta sila sa mansyon. Teresita, lumabas ka dyan. Sigaw ni Sandra sa labas ng gate. Yung video sa internet, ikaw ba ang nagpakalat? Bakit ang sama mo? Kumalat yung video. Paano nahaharap sa tao si Paulo namin dito sa Maynila? Lumabas si Teresita kasama ang mga manugang. Hindi ako naparito para panoorin ang pagmamahalan ng pamilya mo. Direktang sabi ni Ricardo. Teresita, magdiborsyo na tayo. Bakit? Ngayong may kakampi ka ng senyorita ng Santos,
Papayag ka ng makipagdiborsyo. Minamaliit mo na ako. Mapait na ngumiti si Teresita. Mas kasuklam-suklam ka pa sa inaakala ko, dagdag niya. Kasuklam-suklam. Yung anak na isinilang mo, kahit mapang-asawa pa niya ang senyorita, artista, anak mo pa rin. Sino ba talaga sa atin ang kasuklam-suklam? Pangangatwiran ni Ricardo. Ano pa ang silbi ng pag-uusap tungkol dito? Kahit anong sabihin ko, hindi ka maniniwala. Naniniwala lang ako sa nakikita ng mga mata ko. Kung gayon, pumirma ka na, huwag ka nang magsalita pa. Inihagis ni Ricardo ang kasunduan sa diborsyo, na inihanda ng abogado ni Isabel, tinitiyak ang lahat ng karapatan ni Teresita, sa mesang bato sa labas. Kinuha ni Teresita ang ballpen at buong tapang na pumirma. Sige, makakaalis na kayo. Umalis. Sa tingin ko, kayo ang dapat umalis. Sigaw ni Sandra. Yung lumang bahay sa Laguna, matagal nang ipinangalan sa akin ng mga biyenan ko. Ito ay malinaw na kasinungalingan. Teresita, hiwalay na nga, aagawin mo pa ang ari-arian. Hindi ka ba nahihiya? Hirit ni Ricardo. Hoy, nandito kami, gusto nyong apihin ang biyenan ko. Humakbang si Katrina sa harap. Mga gwardya, itapon nyo ang dalawang ito palabas. Agad na kumilos ang mga gwardya ni Isabel, walang pakundangang itinaboy sina Ricardo at Sandra palabas ng gate ng mansyon. Dahil hindi nakuha ang bahay sa ganoong paraan, nakaisip ng ibang plano si Ricardo. Pinuntahan niya ang kanyang kapatid na si Jose, na nakatira pa rin sa Laguna. Kuya Jose, tawag ni Ricardo. Ricardo, bakit ka na parito? Nagulat si Mang Jose. Nabalitaan kong nakauwi ka na raw. Opo, kuya. Naparito po ako dahil sa lumang bahay ni Naitay at Inay. Yung lumang bahay. Nabalitaan kong ang malapit ng i-demolish yun. Malaki raw ang bayad, hindi ba? Opo, kuya. Pero, nagkunwaring nalulungkot si Ricardo. Yung bahay na yun, hiwalay na kami ni Teresita. Pero yung babaeng yun, niloko niya si Naitay at Inay noong mahina na sila, pinalitan niya ang pangalan sa testamento para mapunta sa kanya. Si Sandra, nakasama ni Ricardo, ay sumingit, kuya, pinalayas pa kami ng masamang babaeng iyon sa bahay. Hindi niyo po pwedeng pabayaan ito. Kuya, tulungan niyo lang akong mabawi ang lumang bahay, hahatian ko kayo sa perang makukuha. Pang-uudyok ni Ricardo, si Mang Jose, na may kaunting hindi pagkagusto kay Teresita noon pa dahil itinuturing niya itong tagalabas, nang marinig ang tungkol sa pera, ay tumango agad, sige. Ganyan ang usapan. Bukas ay anibersaryo ng pagkamatay ni Naitay at Inay, dalhin mo ang asawa at anak mo sa harap ng altar ng mga ninuno, tatawagan ko rin si Teresita, para magkausap ng maayos. Kinabukasan, sa maliit na kapilya ng angkan ng mga Ricardo sa Laguna, kung saan nakalagay ang mga larawan at plaque ng mga magulang ni Ricardo. Natanggap ni Teresita ang mensahe ni Mang Jose, kahit ayaw niya, dahil sa respeto sa nakaraan, pumunta pa rin siya. Pagpasok niya, naroon na sina Ricardo, Sandra, at Kuya Jose na naghihintay. Itay, Inay, ang suwail niyong anak na si Ricardo ay nagdala ng pamilya para dumalaw sa inyo. Nagkunwaring taimtim na nagsindi ng kandila si Ricardo. Ginaya siya ni Sandra, tinitigan si Teresita ng may hamon. Kuya Jose, bati ni Teresita. Dumating ka pala, Teresita, malamig na sabi ni Mang Jose. Ngayong hiwalay na kayo ni Ricardo, hindi ka na taga-pamilya Ricardo. Ibalik mo na ang lumang bahay sa amin. Kaya pala, ang lumang bahay ang habol nyo, naunawaan ni Teresita. Pag-aari iyon ng pamilya Ricardo. Sabi ni Ricardo. Tiningnan ni Teresita si Ricardo ng diretso, Ricardo, noong nabubuhay pa sina Itay at Inay, hanggang sa huli nilang hininga, hinintay ka nila. Pero ikaw, mag-isa kang nagpakasarap sa labas, nagkapamilya, naisip mo ba ang matatanda mong magulang dito? Ako, hindi makasagot si Ricardo. Kaya ipinagkatiwala nila sa akin ang lumang bahay. Giit ni Teresita. Ikaw, isang babaeng lamandi sa iba,
Nagkaanak ng 3 bastardo, gusto mo pang manahin ang ari-arian ng mga Ricardo. Sigaw ni Sandra. Huwag mong bastyusin ang mga anak ko. Galit na sabi ni Teresita. Bastyusin. Kuya, tingnan mo. Ito ang 3 bastardong iyon. Turo ni Sandra sa larawang laging dala ni Teresita, ang kopya na pinaayos ni Isabel. Tiningnan ni Mang Jose ang larawan, pagkatapos ay si Teresita, Kuya. Huwag mo akong tawaging kuya, hindi ako karapat-dapat. Noon akala ko anak ni Ricardo ang 3 bata, noong mahirap pa kayo, tinutulungan ko pa kayo paminsan-minsan. Hindi ko akalaing tumutulong pala ako sa 3 bastardo. Kuya, hindi po totoo iyan. Pilit na paliwanag ni Teresita. Hindi totoo. Pagkatapos mong lumipat sa Maynila kasama ang manugang mo, dinalaw kita minsan. May isang lalaking hindi ko kilala na madalas lumabas-masok sa bahay mo. Inilabas ni Mang Jose ang kanyang ebidensya. Ano? Imposible. Gulat na sabi ni Teresita. Mabuti na lang at maingat ako, nakuhanan ko ng litrato. Ipinakita ni Mang Jose ang kanyang telepono. Tiningnan ni Teresita ang screen. Ito, hindi ba't ito ang Katie wala na kinuha ni Isabel? Ano ang mapapatunayan ng isang litrato? Tanong niya pabalik. Ano? Kailangan pa bang makita kitang kasama ng lalaking iyon sa iisang kama para mapatunayan? Pang-uuyam ni Ricardo. Asawa. Dahil sa lumang bahay, dinudungisan mo ang pangalan ko, nagsisinungaling ka tungkol sa akin. Tao ka pa ba? Humarap si Teresita kay Mang Jose. Nagsisinungaling tungkol sa iyo. Malinaw na ikaw ang nangaliwa, nagkaanak pa ng 3 bastardo. Ngayon, ako pa ang sinisisi mo. Pangangatwiran ni Mang Jose. Babaeng mabaho, huwag ka nang magmatigas. Sigaw ni Ricardo. Ang lalaki sa litrato ay Katie wala na kinuha ng manugang ko. Madali lang itong imbestigahan. Ganun ba? Kung kaya mo, tawagan mo siya para magkaharap tayo. Hamon ni Sandra. Walang ibang nagawa si Teresita kundi tawagan. Ang Katie wala ni Isabel. Hello, Ginoong Reyes. Nandito po ako ngayon sa kapilya ng mga Ricardo sa Laguna. Pwede po ba kayong pumunta rito sandali? Sa kabilang linya, narinig ni Isabel ang tawag. Katie wala Reyes. Nasa kapilya ng mga Ricardo si nanay. May problema ba? Agad niyang tinawagan sina Angelica at Katrina. Tara, punta tayo sa kapilya ng mga Ricardo sa Laguna agad. May problema si nanay. Samantala, sa kapilya. Ano? Hindi matawagan. O hindi nangangahas tumawag. Ngumisi si Sandra. Pinilit ni Ricardo si Teresita. Sayang lang ang tiwala ko sa iyo sa loob ng maraming taon. Kung gusto mong patunayan na malinis ka, pauwiin mo ang 3 bastardong iyon dito, magpa-DNA test tayo. Hindi pwede. Ginagampanan nila ang tungkulin para sa bayan, sikreto iyon, hindi sila pwedeng umuwi. Sabi ni Teresita, haha, tigilan mo na, maloloko mo ang iba sa sinasabi mong iyan. Tawang pang-iinsulto ni Mang Jose. Ang paggawa ng siyentipikong pananaliksik ay nangangailangan ng malaking pera. Huwag mong sabihin sa akin na sa pagtitinda mo ng gulay ay napalaki mo ang 3 siyentipiko. Teresita, humanap ka ng paraan para patunayan ang iyong sarili. Sabi ni Mang Jose, mga tauhan, paupuin niyo siya sa harap ng altar ng mga ninuno, para magsisi siya sa kanyang mga kasalanan. 2 tauhan ni Mang Jose ang lumapit para hawakan si Teresita. Tigil. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa pinto. Si Katrina Diaz ay dumating kasama ang isang grupo ng mga estudyante mula sa Diaz Arnis Gym na nakauniporme. Sumunod sina Angelica at Isabel. Nanay, okay lang po ba kayo? Tumakbo ang 3 manugang palapit kay Teresita. Naabala ko na naman kayo. Nahihiyang sabi ni Teresita. Nanay, iisa lang tayong pamilya. Anong abala doon? Sabi ni Angelica. Tiningnan ni Katrina ang grupo ni na Ricardo at Jose, lahat ng ito ay mga disipulo ng Diaz Arnis Gym. Ngayon, gusto kong makita kung sino ang mangangahas na apihin ang nanay ko. Katrina. Nautal si Mang Jose. Tiningnan ni Isabel si Ricardo ng diretso,
Kung hindi ko lang iginagalang na kayo ang ama ng aking asawa, dahil sa paulit-ulit niyong pang-aapi kay nanay, matagal ko na kayong hindi pinakitaan ng respeto. Tama, hiwalay na si nanay sa inyo. Ano pa ang gusto nyo? Tanong ni Angelica. Senyorita Santos, mga senyorita, sinubukang kumalma ni Mang Jose. Kahit na kayo ay mula sa mga kilalang pamilya sa Maynila, nagkakamali kayo. Kami ni Teresita ay walang anak. Ricardo, noong umalis ka, buntis na ako. Isinigaw ni Teresita ang katotohanan. Ayaw lang ni inay na maging pabigat sa iyo ang mga bata kaya hindi niya sinabi. Huwag kayong maniwala sa kanya. Hinayla ni Sandra ang braso ni Ricardo. Nakalimutan mo na ba ang mga duda mo kanina? Sinasabi niya iyan para agawin ng tatlong mayayamang babaeng iyan ang ari-arian natin. Ari-arian. Mapait na ngumiti si Isabel. Ang yaman ng Santos Corporation, ang kinikita ni Angelica Reyes, pati na ang buong Diaz Gym, sa tingin nyo ba papansinin ni nanay ang kakarampot na pera niyan? Nanay, tara na po, umuwi na tayo. Sabi ni Isabel. Hindi ka pwedeng umalis. Hinarang ni Ricardo. Tiningnan niya si Teresita, may kalkulasyon sa mga mata. Sige, kung gusto mong maniwala ako na anak ko ang tatlong iyon, kung gayon, sa harap ng altar ng mga ninuno ng pamilya Ricardo, isumpa mong hindi ka kailanman maghahabol sa ari-arian ng mga Ricardo, kasama na ang lumang bahay. Malinaw na isa itong patibong, ngunit pagod na si Teresita. Gusto na lamang niyang tapusin ang lahat. Sige, kaya kung sumumpa, ngunit tumingin siya kay Ricardo, nagpatuloy, pero mayroon din akong isang hiling. Anong hiling? Sa harap ng altar ng mga ninuno ng pamilya Ricardo, kailangan mo ring sumumpa. Sampain mong mula ngayon, ikaw at ang tatlo kong anak sina Cesar, Carlos, Mateo ay wala ng anumang relasyon bilang mag-ama. Ano namang relasyon ko sa mga bastardong iyon? Mapait na ngumiti si Ricardo, walang pag-aalinlangang itinaas ang kamay. Ako, si Ricardo, ay nanunumpa sa harap ng mga ninuno, na mula ngayon, ako at ang tatlong batang iyon ay wala ng anumang relasyon. Kung hindi ko tutuperin, parusahan nawa ako ng langit. Napapikit si Teresita, isang patak ng luha ang gamulong sa kanyang pisngi. Mga anak, ang ganitong uri ng tao, hindi karapat-dapat na maging ama ninyo. Minulat niya ang mga mata, tiningnan si Ricardo, Ricardo, kung darating ang araw na malaman mo ang katotohanan, sana huwag kang magsisi. Hinding-hindi ako magsisisi, buong tiwalang sagot ni Ricardo. Sige, hindi mo pa rin ako pinaniniwalaan, sabi ni Teresita, puno ng pait ang tinig. Humarap siya kay Mang Jose, nasaan ang kasulatan ng paglilipat ng pagmamay-ari ng lumang bahay. Ibigay mo sa akin. Tuwang-tuwang iniabot ni Mang Jose ang papel na nakahanda na. Kinuha ito ni Teresita, ngunit sa halip na pumirma, pinagpunit-punit niya ito. Ikaw, nagulat sina Ricardo, Sandra, at Jose. Gusto niyo ba talaga ang lumang bahay? Tiningnan sila ni Teresita, sinasabi ko sa inyo, hindi ako pipirma. Ang lumang bahay, sa testamento ni na itay at inay mo, malinaw na nakasulat, ang tagapagmana ay ako, si Teresita. Gusto niyong bawiin ang salita. Subukan niyong pigilan akong umalis dito ngayon. Bitawan niyo ako, sigaw ni Mang Jose nang hawakan siya ng mga disipulo ni Katrina. Ngayon, kahit ayaw mong pumirma, pipirma ka. Sumugod si Ricardo, ngunit siya at ang mga tauhan ni Jose ay walang laban sa mga bihasang arnaisador. Nanay, tara na po. Ay nalalaya ni Isabel si Teresita. Ang tatlong manugang kasama ang mga arnaisador ay umalis, iniwan ang tatlong sakim na galit na sumisigaw sa kawalan ng magawa. Pagkatapos ng mga kaguluhan, nagpa siya si Teresita na mamuhay para sa sarili. Buong puso siyang sinuportahan ng kanyang mga manugang. Dinala nila siya sa spa, namili ng mga damit, at higit sa lahat, tinupad ang isang lihim na pangarap niya, ang magkaroon ng magandang photoshoot na parang pangkasal, isang bagay na hindi niya naranasan. Pero, wala naman akong groom. Nag-aalangang sabi ni Teresita.
Sino po bang nagsabi na kailangan ng dalawa sa wedding photo, nanay? Mapaglarong ngumiti si Angelica. Kayo po ang pinakamagandang bida. Opo, nanay. At saka, lahat ng hindi nyo naranasan noong kabataan nyo, pupunan po naming lahat ngayon. Sabi ni Isabel. Sa isang marangyang photo studio, sa unang pagkakataon ay isinuot ni Teresita ang isang puting damit pangkasal. Namangha siya sa kanyang refleksyon sa salamin, isang babaeng may taglay pa ring ganda sa kabila ng mga pinagdaanan. Sa kasamaang palad, sakto namang dumating din sa studio na iyon sina Ricardo at Sandra para magpa-picture ng pambawi nilang kasal. Nang makita si Teresita na napakaganda sa damit pangkasal, sumiklab ang selos ni Sandra. Ikaw, mga agaw. Alam mong magpapapicture kami ni Ricardo dito, nang ahas ka pang pumunta rito para manggulo. Sumugod si Sandra para gumawa ng eksena. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi natinag si Teresita. Kalmado niyang tiningnan si Sandra, ginang Sandra, kung may sakit ka, magpagamot ka, huwag mong kung sino-sino ang kinakagat. Nandito ako para sa sarili kong photoshoot, walang kinalaman sa inyo. Lumapit sina Angelica at Katrina para protektahan ang ina. Huwag nyo na pong pansinin sila, nanay. Ngumiti po kayo ng maganda. Sabi ni Angelica, hinayla ang ina papunta sa ibang set. Galit na tiningnan ni Sandra ang kanilang pag-alis, ngunit wala siyang nagawa. HMP. Porket may mayayaman lang siyang manugang. Hintayin mong mapakasalan ng anak ko si Angela Santos, ipapahiya kita. Ngunit hindi na kailanman nagkaroon ng pagkakataon si Sandra. Lihim na kumilos si Isabel. Ipinadala niya ang lahat ng ebidensya ng masamang ugali ni na Ricardo at Sandra, kasama ang kwento ng pagdurusa ni Teresita, sa kapatid niyang si Angela at sa kanilang ama, ang presidente ng Santos Corporation. Matapos pag-aralan ang lahat, nagpa siya ang pamilyang Santos na kanselahin ang kasal ni na Angela at Paulo. Inutusan din ni Isabel ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant, hello, kanselahin ang lahat ng business partnership sa kumpanya ni Ricardo. At maglabas ng anunsyo, sino mang makipagtulungan kay Ricardo mula ngayon ay kalaban ng Santos Corporation. Ang desisyon ng pamilyang Santos ay parang isang malakas na suntok sa karera ni Ricardo. Sunod-sunod na kinansela ng mga kasosyo ang kontrata, sabay-sabay na naningil ang mga bangko, at natigil ang mga proyekto. Mabilis na bumagsak ang kumpanya ni Ricardo, nagdeklara ng pagkalugi sa loob lamang ng ilang linggo. Lahat ng ari-arian ni na Ricardo at Sandra, kasama ang bahay nila sa Maynila, ay sinamsam ng korte para pambayad utang. Pinalayas sila sa kalye, literal na walang natira. Paano na ito? Mayroon pa tayong lumang bahay sa Laguna. Malapit na iyong i-demolish, malaki ang makukuha nating pera. Naalala ni Ricardo, ngunit nang bumalik sila sa Laguna, nalaman nila mula sa mga taga-baryo na ang lupa ay nabili na ng isang malaking korporasyon, ang Santos Corporation, para sa isang proyekto, at ang legal na may-ari ng bahay ayon sa testamento at mga papeles ay si Aling Teresita pa rin. Nakatanggap siya ng karampatang bayad at ginamit niya ang pera para sa mga proyektong pangkawang gawa sa barangay. Wala nang natira kina Ricardo at Sandra. Makalipas ang ilang panahon, nang payapa na ang buhay ni Teresita kasama ang mga manugang, isang masayang balita ang dumating, ang tatlo niyang anak sina Cesar, Carlos, at Mateo ay matagumpay na natapos ang kanilang tungkulin para sa bayan at pinayagan ng umuwi. Naganap ang muling pagkikita sa gitna ng mga luha ng kaligayahan sa mansyon ni Isabel. Niyakap ng mahigpit ng tatlong magkakapatid ang kanilang ina, pagkatapos ay masayang binati ang kanilang magaganda at matatalinong asawa. Nanay, ang suwail niyong anak ay nakabalik na. Naiiyak na sabi ni Cesar, ang panganay. Mabutit nakauwi na kayo. Tumayo kayo't hahayaan niyo akong tignan kayo. Umiiyak sa tuwa si Teresita. Sakto, namang nagsasaya ang pamilya, isang gasguzing anino ang lumitaw sa labas ng gate. Si Ricardo iyon. Nabalitaan niyang nakauwi na ang mga anak ni Teresita. Cesar, Carlos, Mateo, mga anak,
Pilit na sumisigaw si Ricardo. Si papa niyo ito. Ako ang papa niyo. Hinarang siya ng kitiwalang si Reyes. Sino po sila? Pakiusap po, umalis na kayo. Ako ang ama ng 3 amo niyo dyan. Papasukin niyo ako para makita ang mga anak ko. Sigaw ni Ricardo. Lumabas si Teresita kasama ang mga anak. Nang makita ang kaawa-awang itsura ni Ricardo, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga. Teresita. Nautal si Ricardo. Lumuhad. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Nabulag ako ng Sandra na iyon. Patawarin mo ako, patawarin mo ako. Pakiusap, hayaan mo akong makita ang mga anak. Umalis ka na. Ayoko nang makita ka pa, malamig na sabi ni Teresita. Teresita, isa akong walang kwentang tao. Patawarin mo ako. Hayaan mo akong makita ang 3 bata. Ikaw mismo ang nanumpa sa harap ng altar ng mga ninuno, na wala ka ng kaugnayan sa kanila. Na sila ay mga bastardo. Nakalimutan mo na ba? Paalala ni Teresita. Hindi. Ako, naloko ako. Akala ko nagkaanak ka sa iba. Kasalanan ko. Pakiusap. Umalis ka na. Hindi ko pwedeng hayaang makita mo ang mga bata. Lumapit ang 3 anak na lalaki. Tiningnan ni Cesar si Ricardo ng diretso. Sino ka? Mula nang ipanganak kami, si nanay lang ang kilala namin. Sumunod si Carlos, noong panahong isinilang kami ni nanay, nag-agaw buhay siya sa ospital ng probinsya, wala ka doon. Dinagdag ni Mateo, namatay sina lolo at lola, hindi ka man lang umuwi para magsindi ng kandila. Hindi mo kailangang ipaalala namin, ikaw mismo ang pumutol ng ugnayan sa amin. Hindi, mga anak, ako ang papa nyo. Desperadong sigaw ni Ricardo. Sino po siya, nanay? Tanong ni Cesar kay Teresita, walang emosyon sa tinig. Umiling si Teresita, isang taong napadaan lang, anak. Pasok na tayo sa loob. Tumalikod siya, kasama ang mga anak at manugang, pumasok sa loob ng mansyon, isinara ang malaking gate, iniwan si Ricardo na nakaluhod at umiiyak sa gitna ng kawalan ng pag-asa at huling pagsisisi. Hindi nagtagal, nakita rin si Sandra na hinahanap si Ricardo na palaboy-laboy na sa kalye. Nagsisihan silang dalawa sa kanilang pagbagsak. Si Teresita, na natano ang eksena mula sa bintana ng kotse habang kasama ang mga manugang, ay bahagya lamang umiling. Lubusan na siyang nakalaya sa masakit na nakaraan. Ang buhay niya ngayon ay puno ng kapayapaan at kaligayahan kasama ang mga mapagmahal na anak at kahangahangang mga manugang, isang magandang katapusan para sa 30 taong paghihintay at sakripisyo.